bakit kami nagbe-breed ng kambing sa winter dito sa Canada. So seasonal talaga yung breeding ng kambing dito sa Canada. Mostly sa mga farmer dito, winter talaga nagbe-breed kasi maraming benefits. So hindi katulad ng sa Pilipinas na all year round yung breeding season. Dito talagang selected lang kasi mas marami yung benefits niya pagka na-follow mo yung breeding cycle ng mga kambing. Hello guys! How are you? So double check natin yung situation nila this morning kasi kagabi nung nilipat natin sila from the other farm, medyo gabi na. So assess natin yung situation dito. So far okay naman yung inayos natin na beddings. Ang dami na nating alaga. Hey guys, gutom na ata sila lahat. How about you, big baby? Big baby, how are you? You always come to me, eh? Yeah, I know. You're the biggest one here. You're a big baby. And you, my boy. I know you're doing your job. Huh? Scratch, scratch, scratch. Ah. Come on. So yun lang yung fina-follow ko na breeding talaga kasi nagbubuntis yung mga kambing ng 5 buwan. So timing talaga pagka nag-breed ako ng winter time, usually December, beginning of December. Nanganak sila by beginning of May, nasa first or second week ng May. So kung ganon, springtime na, so medyo warm and hindi na mahirapan mga anak yung kambing at saka yung mga anak rin hindi na mahirapan mag-adjust kasi warm na yung weather. So magiging advantage yon sa mama goat at saka yung mga baby goat. Kaya pakainin lang natin ang pakainin all throughout the winter para healthy yung mga baby nila pagdating ng springtime. Usually rin sa mga kambing na nandito sa akin, nasa 2 or 3 yung anak. Kasi tinatry kong i-maximize yung breeding na may 2 or 3 yung mga anak. Pagka may mga kambing na isa lang yung anak, yun yung binibenta ko. Hindi natin kinikip kasi medyo kasi hindi productive. Mas maganda yung i-keep natin is yung marami ang anak. Isang nagiging magandang factor din is yung parasite. Kasi pag masyadong malamig, wala masyadong mga parasite kasi hindi multiply yon sa mga dumi nila. Kasi nagiging problem is naiihian nila or nadudumihan nila yung pagkain at nakakain. So pag winter time, hindi yun nag-melt, so frozen, hindi masyadong exposed sa pagkain nila. Yun yung isang advantage din pagdating sa pag-breed ng winter time. So maganda rin na nalaman ko ito bago ako nag-start ng kambing kasi nagtanong-tanong muna ako sa mga breeder na malapit sa amin, especially yung pinagkunan ko talaga ng kambing, yung matagal-tagal na siyang nag-aalaga. So malaking advantage na nakuha ko yun, information na yun ng mas maaga para hindi ako makagawa ng mistake kasi mahirap yung pag-aalaga ng may sakit na kambing, especially na may 4 season dito sa Canada. So ideal talaga na i-follow yung seasonal breeding dito sa Canada para hindi ka mahihirapan, especially sa mga baguhan
sa farm, i-follow lang para hindi ka na mahirapan. Huwag na mag-trial and error. Kasi nung nag-start ako, tinanong ko agad yung mga pwedeng gawin at saka yung mga possibilities pagka nag-breed ka off-season. So mahihirapan ka. Siguro magiging exemption lang kung meron kayong barn na heated. So pag ganon, pwede mong alagaan all year round. Pero pagka wala naman, follow lang yung seasonal na breeding and magiging okay yung mga bagong kambing. Huwag natin kakalimutan si Bobby. Bobby, you okay? Sarap bang kitchen scrap? Yeah, kain lang doon. Kain lang kayo doon. Monitor ko lang yung tubig nyo kung okay. Tigas na dito. Ayan, matatanggal. At least hindi frozen yung tubig nila. So we're good. So ito, na-breed ko na ito. Ito yung kinuha natin kagabi. Na nagabihan na tayo. So marami pa kasing pinag-usapan at saka yung isa din na problem natin is yung hay bales. So I think short tayo for the winter time. Pagka nagkaroon talaga ng Arctic blast, lumamig masyado, maraming makakain yung mga kambing. Yun lang yung way na mapapawarm nila yung katawan nila through food. So supply talaga ng supply ng pagkain. Pero so far, they're good. Go, 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 go. Hey, hello. Competition dito sa feeder nila. Maganda talaga tong feeder kasi hindi sila nakapasok, hindi nadudumihan. So pwede lang kargahan doon sa kabila. And then yan, dahan-dahanin lang kakainin. As much as possible, control yung waste. Ito yung ating big baby. How are you, big baby? Kapal na ng balahibo. Hindi ka lalamigin. Pati itong lalaki natin, kapal na rin. How about you? And you? So, the plan this year talaga is paramihin yung ating kambing para makapag-start na tayo magbenta ng marami. So, dito sa farm, yun yung main source para mabalik yung expense ng pag-alaga sa kanila. Kaya, minimake sure din natin na healthy sila. Kung bago ka dito sa video channel natin, my name is Joffrey and ito yung Burnaby Farmstead Journey. So don't forget, like guys, comment down below kung may mga tanong kayo at kung may mga suggestion kayo dito sa farm, I'm open to it. And don't forget to share and continue lang tayo everyday na gumagawa ng chores dito sa farm. Kung nag-i-enjoy kayong manood, just thumbs up. If hindi naman, thumbs down. So, tuloy lang tayo. Marami pa akong gagawin actually. Mag-iigib ako ng tubig para sa mga ibang hayop, sa manok at saka sa rabbit natin bago matapos yung araw ko.
So let's do that.